Hindi na po yung calorie count. At this point, perhaps, you will just have a ballpark idea how much you need. Yung ganun ba? Ganun na lang. Hindi yung i-add-add pa yung mga calories. Ito po nakwento ko na dun sa iba sa inyo. Actually po, in traditional Chinese medicine, na po, di ba tayo, we function following also the rhythms of the environment. Yung ganyan ba? That's why we feel sleepy in the afternoon until late at night. Tapos magigising na, makamata sa umaga. Sabay na ng mga manok na nagtilaok. Tapos pag mainit na yung araw, gising na tayo. Yung ganun po. So, ang katawan din po natin inside, actually, mayroon po yung rhythm. Yun pong ating gastrointestinal tract. Open yan mga 3 a.m., 4 a.m. Gising na, naghahanap na ng food. That's why you're already fasting without you knowing. Hindi kailangan consciously mag-intermittent fasting na, hindi ako kakain ng 12 hours or yung iba, 24 hours, 48 hours. Yung iba may nagpa-fasting pa ng, kasi may na-meet po ako noon, meron po sa Antipolo, parang ano yan, Prayer Mountain. May mga nagpa-fast doon ng 40 days. Pero supervised po. Tapos doon lang sila. Hindi sila umalis. So in prayer and everything. So, kinakaya, tinatry. But my point is, sa umaga po, gising na ang tiyan. So dapat, ma-break na ang fast in the morning. So talagang important si breakfast. Ang iba lang, dili nakasanayan ang heavy breakfast. Naintindihan ko naman. Yung iba, mas lunch ang dadamihan. Ang sa akin, basta wag nyo lang po damihan ang dinner. Kasi yun nga, ang tiyan po natin, gising na siya in the morning, hanggang mga 10 a.m. po, magtanggap na siya ng gagawin niya, tatrabahuhin niya na food. Tapos, after 10 to 12, mga ganon, magtunaw naman ang liver and gallbladder. Sila naman ang magtrabaho. Ganun po ang, assembly line. 10 to 12. Tapos bandang hapon, mag-siesta kayo. Kung maraming nakain, trabaho pa siya, trabaho. So kaya din kayo inaantok. Kasi mag-concentrate ang katawan sa pagtunaw. Tapos after nun, sa hapon, dili na po, mag-start na siya cool down. Hindi na siya magtutunaw ulit. Actually po, sabi ko nga nung nabasa ko yun, at naintindihan ko, parang opisina. 9 to 5. Oo, 5 o'clock po, halos sarado na, wala na. Kaya pag kumain po tayo ng marami or mag-midnight snack pa tayo, tingin nyo, kaya din pala, nangyayari nga yung bangungot. Kaya po very effective yung 6 p.m. diet, yung after 6, o before 6, nothing after. Kasi po, sarado na. So iba naman ang intindihin ng katawan. And then, yun na yung start ng fasting niyo po. Para i-break nyo na the next day. That's how it is. Nung nabasa ko yun, at mas naintindihan yung sa traditional Chinese medicine principle na yun, it's the biorhythm. Mas naintindihan ko, bakit po tayo nagpa-fatty liver? Diba? Bakit tayo, di naman kami kumakain karne. Yung iba magsabi, puro gulay na. Fatty liver pa rin. Diba? Kasi po, our body needs sugar. That's the fuel. Tama. Everything we eat, it's converted to sugar. So, hindi rin po talaga pwede yung no sugar diet. That's impossible. Even my cancer patients, I tell them, it's not a no sugar diet. We do low sugar. We try to minimize sugar. But that's impossible na no sugar. How can you go on? Well, you get your energy from something else. But the main fuel of our body is really sugar.